Ang rock music ay maaaring ikayaman ng sinuman na gustong pumasok sa industriyang ito. Kaya di nakakapagtaka na maraming kilalang rock band sa buong mundo ngayon ang sobra talagang yumaman sa ilang dekadang nagdaan. Pero sa dinami-raming rock band na sumikat, sino nga ba ang top 10 na pinakamayayaman na banda sa buong mundo? Simulan na natin sa number 10, The Dave Matthews Band. Si Dave Matthews ay isang musician na bumuo ng kauna-unahan at kaisa-isa niyang banda na The Dave Matthews Band noong 1991. Magpahanggang ngayon ang lahat ng original members ay kasama pa rin niya. Ang unang gig ng banda ay sa isang private party sa Charlottesville, Virginia. 3 taon nang nakalipas, ang banda ay nag-release ng kanilang kauna-unahang studio album na Under the Table and Dreaming, na mabilis na umangat sa number 11 ng Billboard's Top 200 chart. Ang kanilang pangalawang live album na Live at Red Rocks ay nag-debut sa number 3 charts na walang ka-effort sa pag-market dito at nakabenta ng halos 3 million copies. Ang bandang ito ay may pinagsama-samang total na net worth na $51 million na sa halos 22 na charities at foundations ang sinusuportahan ng grupong ito. Number 9, The Eagles. Noong 1972, ang musicians na sina Don Henley at Glenn Frey ay nirecruit ni Linda Ronstadt para join sa kanyang banda. Kalaunan, nakilala ng dalawa si Bernie Leadon at Randy Meisner at dito nila binuo ang bandang The Eagles. Di nagtagal, pumatok sa Amerika ang kanta nilang Take It Easy at Hotel California, kung napanood niyo yung video ko tungkol dyan. Noong 1998, napabilang ang bandang ito sa Rock and Roll Hall of Fame na dinaluan ni Henley, Frey, Leadon at Meisner. Maging si Joe Walsh, Don Fedler at Timothy Schmidt ay present din. Ang The Eagles ay patuloy pa rin sa kanilang pagtutur at ang bandang ito ay may estimated net worth na $60 million. Gayunpaman, di pa counted dyan yung sariling net worth ni Don Henley na $250 million at ni Joe Walsh na nasa $75 million. Ang malaking bahagi ng kaperahan ni Don Henley ay nakalaan sa mga charity. Number 8, The Black Eyed Peas. Si will.i.am, Apple Diap, Jaime Tabu Gomez at Kim Mill ay unang binuo ang Black Eyed Peas noong 1995, pero kalaunan pinalitan nila ang pangalan ng bandang ito sa The Black Eyed Peas. Ang kanilang unang album ay produce noong 1998, pero pagkalipas ng taong 2003, matapos palitan si Kim Hill ni Fergie, ang grupo ay mas nag-boom. Ang bandang ito ay nakapag-produce na ng 9 na albums at nakapagbenta na ng halos 76 million records. Katunayan, ang 2005 album nila na Monkey Business ay naging platinum ng 4 times. At ito pa, noong 2009, ang Black Eyed Peas ay nagtala ng kasaysayan dahil napanatili nito na number 1 ang kanilang banda sa Billboard Hot 100 chart sa loob ng 20 consecutive week in a row. Dahil sa kanilang efforts, naparangalan ang banda ng 15 nominations at 6 wins sa annual Grammy Awards. Ang Black Eyed Peas ay may net worth na $61 million at regular itong nagdo-donate sa 17 na magkakaibang charities. Number 7, Bon Jovi. Ang tubong New Jersey na si John Bon Jovi ay nagtatrabaho noon sa music studio ng kanyang pinsan sa edad na 17. Dito naganap ang kanyang kauna-unahang gig. Noong 1983, bumuo siya ng sariling banda na tinawag na Bon Jovi. Noong mid-1980s, ang Bon Jovi ay hindi lang kilala sa kanilang malupit na style ng buhok, kundi naging kilala sila bilang isa sa biggest American rock bands of all time. Ang bandang ito ay actually kumita ng $200 million mula sa kanilang 74 na shows. Ngayon, meron na itong net worth na $125 million in total. Pero hindi pa kasama rito yung kay John Bon Jovi na personal niyang yaman. Ang pera ni John Bon Jovi ay ginamit niya sa pagtatag ng sariling foundation na tinawag niyang John Bon Jovi Soul Foundation. Number 6, U2. Noong 1976, ang Irish teenager na si Larry Mullen Jr. ay nag-post
ng note sa bulletin board ng kanyang eskwelahan at nakalagay rito na naghahanap siya ng mga musicians para sa itatayo niyang banda. 4 dito ang tumugod sa kanyang panawagan. Ito'y sina Paul David Hewson o mas kilala sa stage name na Bono, David Evans, Adam Clayton at Dick Evans na lumisan din ng grupo noong 1978. Matapos ang pagkakaroon ng iba't ibang pangalan ng banda, finally nagkasundo sila sa pangalang U2. Bagamat papalit-palit ang kanilang miyembro over the years, ang grupo ay nanatili pa rin successful. In fact, ang banda ay nakabenta ng ticket sa kanilang mga shows mula 1990 hanggang 2016 na ang total ay aabot sa halagang $1.67 billion. At sa lumipas na 3 taon, kumita pa sila ng additional $193 million. Napabilang ang banda sa Rock and Roll Hall of Fame noong 2005. Sa kaparehas na taon, si Bono ay kinalala sa Time Magazine bilang Persons of the Year. Noong 2007 naman, si Queen Elizabeth ay ibinilang siya bilang Knight of the British Royal Family. Bakit? Ito'y dahil si Bono ay may net worth na $700 million at itinuturing siyang champion pagdating sa global charity efforts. Number 5. Coldplay. Marami nagsasabi na ang Coldplay ay hindi masyadong fit sa average music landscape. Ang banda raw kasi na ito ay hindi masabing rock o indie. Hindi rin naman daw sila punk. Pero ayos lang naman daw yun, sabi ng kanilang gitaristang si John Buckland. Dahil sadya raw talaga nila na lumikha ng musika na walang kaparehas na tunog. Itong mga veteran musician na to ay unang binuo ang banda sa London noong 1996 at dito na i-record ang kanilang 2 album. At noong 1999, pumirma ang Coldplay sa Parlophone Records. Nasa pang-4 nilang album na Parachutes noong 2000 nung nagsimula ang kanilang pagsikat. Actually, nag-3 multi-platinum album ito at kalaunan nakasama itong makatugtog sa Super Bowl at dito na nagsimulang maglitawan ang kanilang mga bashers. Sa kabila ng napakaraming bashers, ang banda ay nakapagbenta ng halos mahigit 100 million records sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngayon, ang Coldplay ay may net worth na $475 million. Number 4. Aerosmith. Kilala ang Aerosmith sa kanilang epic harmonies at jamming guitar riffs. Nagsimulang itatag ang banda noong 1970 nung ang singer na si Steven Tyler, bassist na si Tom Hamilton at guitarist na si Ray Tabano at Joe Perry ay nagsama-sama para bumuo ng grupo na ngayon ay kilala na bilang isa sa America's hottest rock bands. Taong 1972, nung nakuha nilang kauna-unahan nilang record deal sa Columbia Records. Pero noong 1975, sa pag-release ng kanilang pangatlong album na Toys in the Attic, dito na nagsimulang mag-boom ang kanilang karir. Ang bandang Aerosmith ay may net worth na halos nasa $140 million. Di pa kasamang kay Steven Tyler na may net worth na $150 million. Number 3. Pink Floyd. Noong 1965, ang bandang TZ na pinangungunahan ni David Gilmour, Roger Sid Barrett at Roger Waters ay nag-book ng gig sa Royal Air Force Base. Kinagulat ng banda na mayroong banda na tutugtog na kaparehas ng pangalan nila, kaya agad-agad silang nag-isip ng ipapalit sa kanilang pangalan. Dito, naisip nila na kuhain at pagsamahin na lang nila ang pangalan ng 2 artist na sina Pink ni Pink Anderson at Floyd Council. So kaya dito nabuo ang pangalan nilang Pink Floyd. Kasunod ng epic success ng album nila noong 1979 na The Wall, ang Pink Floyd ay nakabenta ng halos 121 million album sa iba't ibang dako ng mundo. Ayon sa Pink Floyd, ang record sales nila ay nasa $250 million na, bagamat nagwatak-watak ang banda noong 1990s. Ang kanilang collective net worth ay nananatili sa mahigit $800 million. Si David Gilmour ay patuloy pa rin na nagre-release ng music magpahanggang ngayon. Ganoon din si Roger Waters na may net worth na $310 million. Ang malaking bahagi ng kita ng gitaristang ito ay halos inilalaan niya sa 10 charities. Number 2. Metallica. Ang Metallica ay binubuo ngayon ni na James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett at Rob Trujillo.
Kung napanood nyo yung last kong video tungkol sa bandang ito, malalaman nyo rito mga kalokohan ni Dave Mustaine na dati nilang kabanda na pinatalsik pero kalaunan ay naging founder ng bandang Megadeth. Ngayon, ang banda ay may net worth around $1 billion at hindi makikitaan ng bandang ito ng pagtanda pagdating sa tugtugan. Number 1. The Beatles. Ang The Beatles ay tinaguriang pinakamayamang banda sa buong mundo. Ang kwento ni Paul McCartney, John Lennon, George Harrison at Ringo Starr ay nagsimula noong 1957 at dito nabuo ang Fab Four. Tinuturing ang bandang ito bilang founding fathers of pop and rock. Ngayon, ang bandang The Beatles ay may combined net worth na aabot ng $1.2 billion. Nga pala, kung di nyo pa nakapanood yung video ko tungkol sa pagpunta ng The Beatles dito sa Pinas at kung bakit sila kinuyog dito, panoorin nyo na lang at ilalagay ko ang link sa ibaba sa description box. At syempre may video rin tayo tungkol sa love triangle sa pagitan ni George Harrison ng The Beatles, Pattie Boyd at Eric Clapton. I-click nyo na lang din ang link sa description box.